Okay, ito po ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman. At doon sa mga bago pa sa aking YouTube channel, ako po huwag ninyong hanapin sa Pilipinas upang kunin aking serbisyo. Kung kayo may pagagawa sapagkat ako po ay 20 years na nagtatrabaho dito sa bansang Kuwait sa aming kumpanyang Mayadin bilang isang firearms instructor, gunsmith at ngayon ay consultant na. Okay, at bago ako bumati sa inyo ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan ni Miss Chinchin Gutierrez. Okay, ang sabi niya, tanong ko lang po sir, gunsmith, bakit kaya mas malakas ang long rifle na tutok kaysa short barrel? Parang pareho lang ang lakas ng hammer spring nila. Kasi po pag nasubrahan, nabibiyak naman ang basyo, kaya regular talaga ang lakas ng hammer spring niya, long or short. Sana po masagot. Okay, bago ko yan bago ko yan sagutin ay at bigyan ng linaw, gusto ko lang muna pasalamatan ng ating 34,100 plus na mga subscribers. Maraming salamat po sa mga patuloy ninyong pag-share at sa magaganda ninyong comment at sa inyong mga tanong na ating sinasagot sa pamamagitan nating maliit na kaalaman. Tayo po ay isang charity vlogger at pasasalamatan ko lamang ang mga tumulong sa ating 6 na estudyante na mga beneficiaries na nagpadala dito sa ating GCash number. Okay, kay GC Antonio Official, ito ang ating tinatanong mo ang ating GCash number ito. At kay Alfredo Isidro Ordosipay ng Las Piñas, maraming salamat sa iyong pagpapadala ng tulong. At kay Architect Arnel Salvador na naging kaibigan ko dito sa Kuwait, gayon din kay Boy Umay, Jubil Platon na tumulong sa atin. At yung mga tumulong na hindi naman nagpakilala, please magpakilala kayo para mapasalamatan ko rin kayo. At doon sa mga magtutulong pa para sa ating mga estudyante, maraming salamat sa inyo. Okay, at sasagutin natin ang katanungan ni Miss Chinchin Gutierrez. Bakit nga ba pareho lang naman yung bala? Okay, pareho lang naman yung bala na 22. Okay, bakit pag short barrel, mas mahaba, mas malakas yung long barrel? Kasi nga, kung mapapansin natin, ang mga ginagamit ng mga sniper ay talagang mga long barrel. Paghaba, paglakas. Okay, at ang isang example dyan ay yung blue gun, yung sumpit kung tawagin, yung binabalahan ng dart. Pinapanood ko rin yung mga pinapanood ko rin yan. Paghaba ay paglakas o paglayo ng abot. Dahil sa aking pagkakaalam, yung pressure niya ay buong buo. Kahit do sa mga air rifle, buo. Pag maigsi kasi, kumbaga hindi nabubuo, lumalabas ka kaagad. So, mahina ang ano niya, mahina ang dating niya. So sa mga pistol naman, ito ay experience ko na pagka maiksi ang barrel. Okay, papakita ko sa inyo ang powder nito kung gaano kadami. Pagka maiksi ang barrel, hindi lahat ng powder ay nasusunog. At yan ay papatunayan ko sa inyo. Okay, papakita ko sa inyo kung gaano kadami ang powder ng 22 na bala. Ito siya. Mahirap buksan. Ito ang gunpowder ng ito ang gunpowder ng 22. Ayan Yun, ganun kadami ang powder ng 22. At ang mga short na barrel, pag pumutok,
hindi lahat ng powder ay nasusunog. Pero pag yan ay mahaba, ang barrel, lahat ng, kumbaga lahat yan ay masusunog. So, pagdami ng pulbura na nasunog, siyempre paglakas niyan. Bakit ko napatunayan, bakit ko kayang patunayan na na pag mga pistol ay hindi lahat ng powder ay nasusunog. Unang-una, pagka kayo ay nagparapin test. Okay? Pag kayo ay pinarapin test, yung parapin test, yun yung malalaman kung kayo positive sa gunpowder. So, kayo ay nakikita ko yun na papatakan kayo dito ng tunaw na kandila para yung powder ng baril ay makuha sa inyong balat. Yan ang katunayan na isa. Dahil pag tumalsik itong basiyo, may mga powder pang hindi nasusunog dyan. At yun ang kakapit sa inyong balat. Kaya magiging positive kayo sa parapin test. Ang isa pa, kaya ko napatunayan na hindi lahat na yung nasusunog na ang pulbura pag sa pistol. Yung aming range dito, ilang beses kaming nung una na nakaranas ng umaapoy yung flooring, biglang umaapoy yan, kaya kami may fire extinguisher. Kaya ang ginagawa namin ay mga 2 times a week nilalampaso namin yung flooring at nililinis namin. Kasi nga may mga pulbura na naipon doon. Pag hindi mo nalinis yun, biglang mag-aapoy yan. May net na nakalagay doon na nakaano doon sa buhangin, doon sa may bandang dulo. Umaapoy yan. Ay na-discover namin na may mga powder na nahuhulog doon na hindi pa nasusunog. Dahil nga pag pumutok ang pistol, dahil maiksing ang barrel, hindi lahat ay nasusunog. Lumalabas ka kaagad yung yung kanyang head. So may mga nahuhulog na powder doon at naipon sa flooring ay nag-aapoy. Ang isa pang karanasan ko dyan, nung may nirepair ako doon sa railing. May winilding ako doon. Kasi nga, may railing yung aming target. Yung aming para ma-retrieve, automatic yun. Nag-welding ako, umapoy yung para siyang may fireworks, sumirit na ganun. May mga pulbura pala doon, may mga pulburang naipon. So, yun ang isang dahilan kung bakit mas malakas ang long barrel. Kasi pag long barrel, yung lahat ng pulbura, itong lahat ng pulbura na ito ay siguradong masusunog. Siguradong masusunog siya. At pag revolver naman, dun sa gilid ng dun yung dumadaan. At mayroon din lumalabas dito na talagang hindi nasusunog. Yun ay sa aking karanasan. Kaya masasabi ko na pagka mahaba ang barrel ay nakukumpleto niya yung pressure. Dahil lahat ng pulbura niya ay talagang masusunog. Ang isa pa, yung mga bolt action mas malalakas. Bakit? Solid yung mga bolt action na kaya kung mapapansin ninyo mga sniper, mga bolt action ang gamit niyan. Bakit hindi semi-auto? Kasi pag bolt action, wala siyang blowback. Lahat ng pressure niya ay pupunta sa unahan. Papunta lahat dito, palabas dito. Walang blowback. Yung mga semi-auto, full auto, may blowback yan. So may bawas yung lakas niya. Kasi pagka niya, may lumalabas din dito. Kumpara doon sa sarado ito, ay solid yung labas ng pressure. So, parang yan, pagdami ng powder, paglakas. So, pag sunog na sunog lahat ang powder, pag sunog na sunog lahat ang pulbura,
mas malakas ang pressure. Dagdagan pa na mahaba yung ano niya, mahaba yung buwelo ng bala, mahaba yung buwelo ng bala bago siya lumabas. So ayan ang paliwanag ko diyan. Yan ay sigon din sa aking experience. At kung may alam din kayo na malit din lang yung kaalaman ko diyan, binasi ko lang sa nalalaman ko sa counting science at sa experience ko, wala naman akong ginawang research diyan. Kundi yun lamang aking nalalaman bilang matagal na rin na sa larangan ng mga baril, yun lamang ang aking nalalaman diyan. So yung yung lakas ng walang kinalaman yung lakas ng spring. Okay, doon sa yung lakas ng hammer spring, walang kinalaman yun. At saka yung pagkabiyak ng basyo, nasa chamber naman yun. Aking pagkakalam, nasa chamber, kaya nabibiyak ang basyo. Pero yung lakas ng bala, paghaba ng barrel, ang pulbura ay lahat itong pulbura na ito ay nasusunog. Kumbaga, yan yung gatong niya. Sunog yan. Pero kung yan ay ganito lang kaiksi na barrel, pagputok niyan, hindi lahat yan ay nasusunog. Ang isang patunay dyan, yung paraffin test na may mga powder. Kaya nalalaman ko ikaw ay nagpaputok, yung nasabi ko kanina, may gunpowder ka na didikit sa'yo. Kasi nga, yung gunpowder na yun, lalabas yun. Ito na mismo yun. Ito na mismo yun. Ito na yung gunpowder na yun. Nadidikit sa iyo. Yung mga hindi nasunog. Siyempre, pag nasunog ito, usok na lang naman yan eh. Yung paraffin test, gunpowder, positive ka sa gunpowder. So yan ang isa sa katunayan. At ang isang katunayan ko pa dyan, yung mga nalalaglag nito, na ipon nito, dahil sa dami ng pumuputok sa amin dito sa range, sa isang araw ay 1,000 bala ang pinuputok. Kung makikita ninyo dyan, yung harapan ng yung ano namin ay timba ang mga basyo na nakukuha araw-araw. Kaya sa dami niyan, pag naipon yan at hindi nalinisan yung flooring, ay talagang umaapoy. So prone sa sunog. Kaya yun ang isang experience din namin na nalaman namin na may mga powder din. Kaya pag ako'y nagre-repair sa loob, pinapalinis ko muna. Pag magwiwiling, ipapalinis ko muna yan, ipapabaldiyo ko muna yan. Kasi nga, biglang umaapoy. Delikado. So, yun ang isang lesson na aking na-experience at na pag-aralan bilang isang matagal nang nagtatrabaho dito sa aming range. Okay, yan ang aking kasagutan dyan. Sana may napulot kayo. At kung meron pang kayong alam na kasagutan, please comment below. At baka meron din akong hindi nalalaman. So, yun lang ang abot ng aking malit na kaalaman. At kung hindi kayo naniniwala sa akin, wala namang problema. Basta't yun ang aking karanasan. Hindi ko naman inaano yung, siyempre may kanya-kanya tayong karanasan, kanya-kanya tayong experience. Baka may experience din kayo na hindi ninyo pinaniniwala yung experience ko. Yun lang ang sa akin. Hanggang dito na lamang at God bless us all. Thank you very much. Hanggang sa sunod na mga tanong ninyo at pipilitin ko namang masagot yan.